Manalig ka kay Jesus. Tutulungan ka niya. Ako ba si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdidilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 20, verses 24 to 29, and I read it for you. But Thomas, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger in the mark of the nails, and my hand in his side, I will not believe." A week later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. Although the doors were shut, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands. Reach out your hand and put it in my side. Do not doubt, but believe." Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have come to believe." May mga pagkakataon po sa buhay natin na tayo po ay hindi agad talagang naniniwala sa mga kwento ng iba, kahit na ito ay totoo. Sa araw pong ito, atin pong ginugunita ang apostol na si Santo Tomas. Kilala po siya bilang the doubter, ang apostol na nagdududa, hindi naniwala kaagad. Kung tayo po ay ang nasa sitwasyon ni Tomas, maaring hindi rin po tayo magtiwalang agad-agad. Wala po tayo, hindi po natin nakita. At ang konteksto pa nila, ang mga alagad ay sugatan. Sila ay nalulungkot. Sila ay sawing palad. Nakita nila sa harapan nila na namatay ang Panginoon. Kaya kung may magsabi sa kanilang nabuhay ang Panginoon, aba, mapapaisip ka talaga at magdududa kung totoo nga ba ito. Nung magpakitang muli ang Panginoon, sinigurado niyang naroon si Tomas. At naroon nga ang engkwentro ng pananampalataya. Si Jesus na muling nabuhay na nagbigay pananampalataya at si Tomas na unay nagduda ngunit nagpahayag ng matibay na pananampalataya. My Lord and my God. Sa mga punto ng ating buhay na tayo po ay nawawalan ng pananampalataya sa Panginoon, atin pong sariwain ang mga karanasan natin, ang mga tinatawag nating makarelihiyosong karanasan na kung saan una tayong tinawag ng Panginoon, naramdaman natin ang Kanyang tinig, nadama natin ang Kanyang pagmamahal. Balikan natin ang mga tagpong yon at tayo ay muling humingi ng isang matibay na pananalig sa Kanya. Tutulungan tayo ni Jesus sa mga panahon na tayo ay nagdududa at nawawalan ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, patawad po sa mga panahon na kami po ay nagkukulang o nawawalan ng pananampalataya sa inyo. Nawa, Panginoon, patatagin mo, palalimin mo, at bigyan niyo po kami ng ibayong lakas upang makapagpatuloy po kami sa landas ng pananampalataya sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends.